magsimula ng pag-awit ng papuri sa Panginoon. Song number 44 po, Jesus is all the world to me. Psalm 73:25. Jesus is all the world to me, my life, my joy. Song 44 po. Okay po? Ready, sing. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I go to Him for blessing. He gives them more and all. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He is my friend. Jesus is all the world to me, and true to Him I'll be. Oh, how could I this friend deny when He's so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following Him by day and night, He is my friend. Last na po. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now. I trust Him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy, is my friend. Amen. Sa pong awit. The Lily of the Valley. Song 56 po. 5-6. The Lily of the Valley. I have found a friend in Jesus, He's everything to me. Song 56 po, ready, sing.
I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, His trouble His mistake. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will all my grief has taken and all my sorrows. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me. Why I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall feed. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Tayo manalangin. Tayo magsitayo at manalangin. Panginoon namin Diyos Ama, bilang makapangyarihan, dakila sa lahat, aming soberano Diyos, aming tagapagligtas. Panginoon, natin papuri, pasasalamat, kalwatian ay tanging sa inyo lamang, aming Trinidad na Diyos. Panginoon, natin papuri, salamat sa iyo, Panginoon, ay namin binabalik, Panginoon, hindi sa aming mga sarili, kundi dahil sa inyo, mga bagay-bagay aming nagagawa. Salamat sa kalusugan, kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa katalinuhan, karunungan. Salamat po sa kaligayahan, Panginoon, sa komportabling buhay. Salamat din po, Panginoon, sa mga problema, pagsubok na dumating, at lalo po kami nilalapit sa inyo upang kailangan po palagi ang magpaalala sa amin na kailangan po ang may kakayahan ng lahat ng bagay. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming karamihan, kasalanan na nagagawa, Panginoon, na laban po sa inyong mga salita, mga utos, at din po sa mga nagagawa namin mali, kasalanan sa aming mga kapwa-tao. Panginoon, namin dinadalangin na rin po maging kalooban. Gagawin niyo po ngayon sa oras na ito, araw niyo po, Panginoon, sa aming pag-aaral, pag-worship po sa inyo. Tanging kailangan po mataas, Panginoon. Kami po'y matuto in spirit and in truth. Tanging niyo pong binigay ng mga ngaral. Pinarating po rito, Panginoon, ay lagi niyo pong gabayan, bigyan ng gustong kaalaman mula sa Holy Spirit, gawin ng Holy Spirit, Panginoon, ang kailangan lahat. Dito po, Panginoon, dalangin po masalamat sa pangalan po ng inyong si Jesus. Amen. Good afternoon po sa ating lahat. Let's continue our scripture reading from the book of Psalm, chapter 92. Psalm 92 po. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. To shew forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Upon an instrument of 10 strings, and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound.
For the Lord has made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands. O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. A brutish man knoweth not, neither doth a fool understand this. When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish, it is that they shall be destroyed forever. But thou, Lord, art most high forevermore. For lo thine enemies, O Lord, for lo thine enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered. Verse 10, But my horn shall thou exalt like the horn of horn of an unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Mine eyes shall seek my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Last verse. To shew that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Salamat po sa ating nabasa. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Song number 52 po, What a Friend. The friend we have in Jesus. Song 52 po, What a Friend. Ready, sing. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptation is the trouble anywhere. We should never be discouraged. To the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despite forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms you take and shield thee. Thou wilt find a solace there.
Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po'y mag-aaral po. At ating pong dudugsungan yung ating topic ng nakaraan, 2 weeks ago, about repentance. So ang atin naman pong gagamiting text ay yung 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 26. Gagamit po tayo ng ibang mga maraming talata. Repentance pa rin po tayo. Parang continuation lang po. Sabi po dito sa verse 24, kung inyo pong nakita, 2 Timothy chapter 2, verse 24, 25, and 26. Babasahin ko po ang and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient, in meekness, instructing those that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. So sa Tagalog po, at ang alipin daw po ng Panginoon ay hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, nasawaying, sa pagsaway naman po, nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalansang. At baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. So nakita po natin na ang Diyos ang nagbibigay, sa Kanya po nanggagaling ang pagsisisi. At sila'y makawala sa silo ng dyablo, yung pala doon po. Kaya pa kailangan magkameron ng pagsisisi para yung pong ibibigay ng Diyos para makawala sa silo ng dyablo nang bumibiyag sa kanila ayon sa Kanyang kalooban. So yung desire sa dyablo. So yung makikita po natin dito mga kapatid na napakahalaga po talaga ng repentance. So kaya ginawan po ito natin ng part 2 ng siguro hanggang dito lang po at hanggang part 2 lang po tayo. So tayo po munang manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa hapong ito at kami po ay narito at dinala mo o Diyos at tinipon sa lugar na to upang kami po ay sama-samang manambahan sa inyong dakilang pangalan, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa pag-iingat sa bawat isa at ganun din po, Panginoon, sa mga salitang aming pag-aaralan. Kami po ay lumadalangin na inyo po nawa kaming gabayan at patuloy na puna ng mga katotohanan, Panginoon. Kalooban niyo po ng karunungan ang bawat isa, maging ang inyong lingkod, upang amin pong mapag-aralan ang pagsisisi o ang repentance, Panginoon, na ito ay nagbubuhat sa inyo at ito po pinagkakaloob niyo po sa inyong mga elect sa tamang araw at sa tamang oras na kung saan nagdadala kayo ng mga aral. Salamat po, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan at naway kami po ay makapagpatuloy sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po. Ang lahat po ito aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So ang repentance po sa ating pong nabasa sa verse 25, if God peradventure will give them repentance. Ang repentance po ay, gaya po ng dati natin pinag-aralan, ito po ay sa Diyos nang gagaling. Siya po yung author ng repentance. Katulad ng faith, na dati rin nating pinag-aralan about yung sa justification, kasi ang faith po ay dala na ng ating topic na justification. Kasi ang justification po ay by faith. Justification by faith. So kaya po sinunod agad natin yung repentance. Nauna naman natin yung born again. Nasingitan lang ng about family ng 3 series. Born again, tapos 3 series about family, marriage, tapos ibinalik po uli natin dito sa salvation, sa justification by faith through the blood of Christ, and then ngayon po ay repentance. At ito po, pangalawang series. At nakita po natin na ang lahat ng yan ay maging pananampalataya at pagsisisi, pareho po silang galing sa Panginoong Diyos na ipinagkakaloob. Sabi po rito, kapag ang servant ng Panginoon o yung lingkod ng Panginoon ay ipinapangaral na, itinuturo na po itong repentance. Sabi po rito, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient. So itinuturo, kailangan ituro. Tapos in meekness, mag-i-instruct siya. In meekness, mag-i-instruct, matuturo those that oppose themselves. Yung mga opposers, baka sakali, sabi ko rito, if God peradventure will give them repentance. So lagi pong may pag-asa tayong nakikita na kapag doon na may opposers o may sumasalungat, pero ang Diyos naman po ay siyang nagbibigay ng pagsisisi. Kahit ano pong pagsalungat sa atin ng mga tao, kapag po dumating na yung kamay ng Diyos sa Kanya, yan po ay magsisisi. Ayan po, nakita natin dito. At ang recipient po ng repentance, ang sabi rito sa verse 25 din po, in meekness, instructing
those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance. Sino po ba yung binibigyan ng repentance ng Panginoong Diyos? Yung kanyang mga hinirang na before the foundation of the world. At sila po ay magko-conform to the image of His dear Son sa Panginoong Kristo. Tinalaga po silang maging holy, kaya dadaan po dito sa repentance. Bago magkameron ng holy life, siyempre, papanganak ka munang muli ng Espiritu, makakaunawa ka ng Word of God, then makikita mo, ma-acknowledge mo yung katotohanan na ipinapangaral, diyan na po ipagkakalob yung repentance. Kaalinsabay ng pagkakalob po ng pananampalataya sa tao. Sa Diyos po galing yan, baka po kasi pagka nagkameron kayo niyan, tayo magyabang. So sa Diyos po yan, para po walang yabang, walang pagmamalaki. So repentance, binibigay po yan, ang taming recipient po niyan, yung mga elect before the foundation of the world. Ayon dito sa ating binasang talata, will give them repentance. At sino ba yung them na bibigyan ng Diyos na repentance? Walang iba kundi ang mga nahirang na bago pa itatag ang sanglibutan. At saka, ang repentance, kailangan din po natin makita rito sa verse 25, kailan ipinagkakaloob ang repentance. Sa 24, magtiteach, kailangan patient sa pagtuturo. Tapos sabi rito, in meekness instructing those that oppose themselves. Kailan po ipagkakaloob ang repentance? During the time of instruction. Alin po ang gagamitin na pang-instruct? Salita po ng Diyos. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. So, yung instruction ay galing sa Word of God. So, pinakikita ng isang mangaral kung ano ang kalalagayan ng isang tao. Ano ang kondisyon ng kanyang puso. The heart of man is deceitful above all things. So, ang puso ng tao, according to Jeremiah chapter 17, verse 9, napakasama. So, mababasa niyo po yan. And out of the heart of man, proceedeth evil thoughts, fornication, adultery, murders. So, lahat, pati kalibugan, masamang pag-iisip, ang lahat ng yan ay sa puso nang gagaling according to Mark chapter 7, verse 20, 21, 22. Mga ganun po, mababasa natin yan sa Mark. Yan po yung kaya kinakailangang ipangaral po ang repentance at ang Diyos ay baka sakaling mahabag at pagkalooban siya sa takdang panahon na inibig ng Panginoon. So repentance is given at the preaching of truth. And then, paano siya, itong repentance na to, anong magiging epekto nito kapag ito pinagkaloob na ng Diyos sa inyo? Nangyari yan sa atin, sa bawat isa sa atin, at pwedeng mangyari doon sa mga taong hindi pa nadadatnan nitong repentance. Sabi dito, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance. Ano magiging effect? To the acknowledging of the truth. So, i-acknowledge ng isang tao ang katotohanan about sin, dahil sa isa'y makasalanan, patay sa spiritual, at nangangailangan siya ng kapatawarang nagbubuhat sa ating Panginoong Diyos. So, ma-acknowledge niya yan. Yung pagiging makasalanan niya, tuturo yan ng Bible. During instruction. Then, magkakameron siya ang effect noon, magkakameron siya ng recognition doon sa truth na ipinapangaral about repentance nung isang nag-i-instruct o ng isang mangangaral. Pero be patient, sabi in meekness instructing those that oppose themselves. And then ang ano po yung ang susunod? What are the fruits of repentance? Sabi po rito sa 26, ito, and that they may recover. Marirecover sila themselves out of the snare of the devil. Kapag ipinagkaloob na ng Diyos yun sa puso mo, yung repentance, they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by Him at His will. So, ikaw ay taken captive of His will ng devil. Kaya, ang desire ng devil, ang laging ginagawa ng isang captive pa, nasa under the captivity pa. Kapag hindi ka pa napapagkalooban ng repentance. At pag pinagkalooban ka na, makaka-recover ka po doon. Yun ang magandang bunga nun ng repentance. Dito sa ating mga talatang, ito parang sa ating introduction. So what will happen? Doon sa mga taong hindi magre-repent, doon sa mga taong sa kabila na pinangaral natin ang repentance, ay hindi pa rin magre-repent, ito kailangan malaman po ito ng bawat isa, kung ano yung mangyayari doon sa tao talagang hindi mapapagkalooban po nito. At alam mo na, pag hindi ka napagkalooban, hindi mo i-acknowledge ang truth, yung mga katotohanan ng ating Panginoong Kristo. Tingnan po natin dito sa Matthew chapter 8,
Matthew chapter 8, verse 21. Ganito po ang sinasaad. Sabi po rito, tama po ba po? Matthew 8:21. Parang hindi ito ang aking gustong. Yung you shall die in your sins. You shall die in your sins. Baka dyan. Baka po sa dyan. Dyan. 8. Dyan siguro po, Matthew, ang aking napasulat. 8:21, okay. Hanggang 24. Yan, sabi rito ng Panginoong sa Kristo, pagka hindi tayo nagsisi, then Jesus said again unto them, sa Tagalog po muli ngang sinabi niya sa kanila, yayaon ako at ako'y inyong hahanapin at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan sa aking paroroonan na hindi kayo makaparoroon. Doon sa paroroonan ng Panginoon, hindi kayo makakaparoroon. Kayo'y mga mamatay sa inyong kasalanan. Bakit hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan? At sabi po rito sa 24, sabi rito, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo mga magsisampalataya na ako nga ang Kristo, pati yung mga taong hindi naniniwala sa ako nga na ang Panginoong sa Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kasalanan po yun. Kapag hindi pinaniwalaan na ang Panginoong sa Kristo at hindi siya sinampalatayaan na siya ay yung Kristo, I am He, sabi niya. Yan po yung mga makikita natin dito, mamamatay sa kasalanan. So ibig sabihin, walang kapatawaran. Hindi siya naka-recover doon sa captivity ng devil na bumibiyag sa kanya according to his will ng devil. Kaya ang kanyang will, yung pa rin. Hindi siya makaka-recover doon. Sabi po rito sa yan po, mga mamatay sa inyong mga kasalanan kapag hindi nagsisi. Ibig sabihin, sa impyerno ang punta niyan. Sabi po rito sa Luke chapter 13, verse 1. Sabi po rito, nang panahong ding ng yaon ay nangaroon ang ilan na nagsisipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At siya ay sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileyong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo'y magsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayong ding paraan. Kailangan ng pagsisisi. Napakahalaga. Yan po yung importance. Mga mamatay kayong lahat sa gayong ding paraan. Ibig sabihin, kung sa ating parurusahan sa apoy ng impyerno. O yung 18 na nalagpakan ng muog sa Siloe, o sa Silo, at nangamatay ay inaakala ba ninyo sila'y lalong salarin kaysa lahat ng taong nanganana sa Jerusalem. Akala nila, mas masama sila dahil binagsakan. Akala nila, mas ubod sila ng sama. Pero anong sabi ng Panginoon? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kay mga sisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Malibang kayo magsisi, ay kayo mga papahamak. Yun din ang sinabi doon sa verse 3. Sabi rito, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Mapapahamak kayo kapag hindi kayo nagsisi. So yan ang declaration ng ating Panginoong Kristo. Isa pa po dito sa Proverbs. Tingnan niyo po pagka ang tao ay hindi hindi napagkalooban ng pagsisisi at siya hindi nagsisi. Sa Proverbs chapter 1 verse 23, sabi po dito, ayan. Ito po ang warning ng Panginoon. Sabi rito, magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo kung magsisibalik sa saway, sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Kasi dapat sawayin ang tao. Tapos sabi rito, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan dahil sila hindi sumunod hindi nakinig doon sa saway ng Panginoon, sa counsel ng Panginoon. Yan na ngayon. Pagdating ng calamity, ayan, sabi rito,
Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan o ng calamity. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Sabi rito, I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. So, ganun ang gagawin ng Panginoon dito sa mga hindi tumugon. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumadating sa inyo. Kung magkagay, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, katulad ng nangyari kay Saul noong talikuran na siya ng Panginoon. Yung si King Saul sa Old Testament. Tapos sabi rito, kung magkagay, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, hulinan. Ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang, sa verse 29, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. So, ibig sabihin, walang pagsisising dumating sa kanila. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Ito yung taong hindi nagsisisi sa kabila na sinasaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, yung bunga ng sariling nakasama nila, ng kanilang masamang lakad, kakainin nila yon. Kasi nga, what you sow, you shall reap. At mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod, ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. So kapag po ang tao sinaway ng Panginoon, through preaching, through rebuke, through instruction, at hindi nakinig sa payo ng Diyos, hindi nagsisi, calamity, desolation, destruction, anguish, shall slay them. Yan po ang mangyayari. Doon sa mga binasa natin. Yan po yung mga mangyayari sa mga taong hindi nagsisi. At ang tanong ay, bakit sila tinatawag ng Panginoon pero ngunit hindi sila tumugon? Ibig ba sabihin, nasa kanilang sariling kakayahan na kapag tinawag sila ng Panginoon, kaya nila magsisi? On their own? Free will? Hindi po, mga kapatid. Kasi meron dito may mababasa po tayo sa Revelation na sa kabila ng mga dumaang plague or salot, tinurture na sila ng Panginoon sa pamamagitan ng sunod-sunod na salot at sila hindi pa namatay doon. Di ba pagka kung ang pagsisisi sa atin ang gagaling, di ka sobrang sakit, di ba? Magsisisi na tayo. Pero bakit hindi nila kaya magsisi? Kasi nga, God per adventure will give them repent. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagsisisi. Then, tingnan po natin dito. Tingnan po natin yung sinasabi ko sa New Testament, Revelation chapter 9. Ayan. Kasi, ang tanong ko po ay, makakapag-repent ba sila on their own? Ang sagot po ng inyong mga isip ay hindi, dahil tayo natuto ng sovereign grace. Tingnan po natin to. Pero tingnan na rin po natin doon sa mga beginner na nakikinig sa atin, 9, Revelation chapter 9 verse 5. Sabi rito, una muna sa 5. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months, and their torment was as the torment of the scorpion when he striketh a man. At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan, at ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sabi dito sa verse 6, at sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan. At magnanasang mamatay, at ang kamatayan ay tataka sa kanila. Yan po yung salot na dumating sa kanila na gusto na nilang mamatay sa sobrang hirap, pero hindi sila dat ng kamatayan. Sa kabila noon, ng mga salot na yan, hindi pa rin sila nagising. Hindi pa rin po sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Bakit kaya? Kasi hindi nila kayang makapagsisi by their own. Kasi nga po, kaya sabi ng John chapter 6 verse 44, no one can come to me except the Father which has sent me, draw him, and I will raise him up at the last day. So yung Father lang ang makapagdadala sa anak. Ang Diyos lang ang makapagbibigay ng pananampalataya sa anak, at ang Diyos lang ang makapagbibigay ng pagsisisi para tumalikod sa kasalanan at
tumungo sa anak ng Diyos, manampalataya sa anak ng Diyos. Ang Diyos lang ang may kakayahan yan. Kaya ang mga to ayaw magsisi. Kahit na doon na sa even in unbearable pain, they repented not. Hindi nila kayang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan. At sabi po rito sa verse 20, another salot, hindi na natin naanuhin yung mga salot, yung parusan, yung hirap na lang. Ang sabi rito, sa kabila ng maraming salot, meron pang ibang mga dumating na salot. Kung mapabasa niyo po yan sa mga sumunod na verse, pero ligdakan po natin sa verse 20, sabi po rito, and the rest, dito muna sa 19, for their power is in their mouth, and in their tails, for their tails were like unto serpents, and the heads, and had heads, and with them they do hurt. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not, hindi pa rin sila nagsisi, of the works of their hands, that they should not worship devils. Paano ba worship ang devils? And idols of gold, yan, pag sumasamba ka dyan sa mga idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood, which neither can see, nor hear, nor walk. Ayan po yung ano. Tapos sabi rito, at sila'y hindi nagsipagsisi, sa verse 21, sa mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Hindi po sila nagsisi. Maging sa kanilang pagnanakaw, sa pagpatay, pakikiapid, paggawa ng mga Diyos-Diyusan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, ito'y pagsamba sa demonyo, sabi po ng talata, hindi po sila nag-repent. Sa kabila lang hindi madala-dala o matiis-tiis na tindi ng parusa at torturizing sa kanila. Wala, hindi sila nagsisi. Bakit? Diyos ang nagbibigay po. Kaya napakapalad ng mga tao pong napagkalooban ng pagsisisi, ng repentance. Only God can grant repentance. According to our text kanina, doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 25 to 26, that they may recover themselves out of the snare of the devil. So, at ang repentance din lamang ang magiging dahilan kung bakit mo ma-acknowledge yung truth na ipinipreach ng isang maangaral. Galing po sa Diyos yun. Nasa kamay po ng Diyos yun, na inilalagay sa inyong mga puso. Para maintindihan po ninyo yung salita ng Diyos at kayo po'y makonvict sa inyong mga pinaggagawa. Masama. Iyan po ang kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng... So, tingnan po natin. Lagyan po natin ng point. Point number 1. So, introduction po yan. Pero, point number 1, the giving of repentance, kailan ito pinagkakaloob? Nandun na rin po sa ating summary sa introduction natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng instruction. The giving of repentance. Kaya napakahalaga po na makinig tayo ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po na tayo ay makinig ng pangangaral ng gospel, pangangaral ng mga doktrina. Kasi dyan po natin masusumpungan yung regalo ng Diyos na repentance. Tingnan po natin, doon ipinagkakalo po yung repentance doon sa time na ipinapangaral po ang salita ng Panginoon. Tingnan natin po dito sa Luke chapter 11, meron din po sa 12:41 ng Matthew, pero Luke chapter 11:32 po ang ating pupuntahan. Yan. Ang sabi po rito, yan, the men of Nineveh shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for they repented at the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here. So yung sabi rito, at magsisi tayo sa paghuhukom ang mga tao sa Nineveh na kasama ng lahing ito. At ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas, at narito dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. So ang sabi rito, the men of Nineveh shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, i-condemn niya itong generation na yun, yung panahon ng Panginoon. For they repented at the preaching of Jonas. Sila'y nanampalataya nung si Jonah ay nangangaral sa kanila ng repentance. Nung nagbibigay ng babala na kayo ay mapapahamak kapag hindi kayo nagsisi. Iyan po yung ano. At ang istorya po niyan ay nasa Jonah. Tingnan po natin. Kailangan yung istorya ano rin po natin makuha. Jonah chapter 3. Jonah 3 verse 1. Ang sabi po rito, and the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, arise. Kasi nung una pong komisyon ng Panginoon kay Jonah,
hindi po siya nakinig. Si Jonah po ay hindi tumakas sa harap ng Panginoon si Jonah eh. Yan po man. Ngayon, sa pagkakataong ito, nag-prevail po yung salita ng Panginoon kay Jonah. Wala nagawa si Jonah. Iniluwa siya dun sa tumakas papuntang Tarsis. May istorya, nagkameron ng tempest sa barko sinakyan niya. Tinapon siya. Sabi niya, huhupa lang to pag itatapon niyo ako sa dagat. Ginawa nga. Nakonsensya pa nga yung mga tao. And then, pagtapon, tama-tama naman, may isda, sa kanya, sasaklolo, tapos ay lulunukin siya pero hindi naman siya nginuya. Tapos iniluwa siya sa Ninive. Mismo doon sa ganun eh. Ganun po ang sovereignty ng Panginoon eh. Hindi mo kahayang yan. Pero this time nagprevail ang ng Panginoon, and the word of the Lord came unto Jonah the second time, pangalawang beses, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Ipangaral mo yung salitang iniutos ko sa iyo. Yung salitang dapat mong sabihin na iniutos ko sa iyo. Yan ang sabi ng Panginoon. Sabi rito, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh na malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangangaral na aking iniutos sa iyo. So, the word of the Lord prevailed dahil siya ay sovereign. Dito makita natin nangaral si Jonah. Yung command ng Panginoon, hindi na sumuhay si Jonah rito. Kasi iniluwa na siya dun eh. And then this time, si Jonah po ay nag-obey na sa Panginoon. Hindi na siya yung parang tumakas, hindi na siya nakatakas. Kasi mahirap takasan ng Panginoon. Kung talagang gagamitin ka, hindi ka makakatakas. So Jonah arose, verse 3, and went unto Nineveh, according to the word of the Lord. So according to the word of the Lord na, pumunta siya. Now, Nineveh was an exceeding great city of 3 days journey. Ganun kalayo pong lakarin. Hindi ko alam kung magkakaroon, pero pwedeng lakarin. And Jonah began to enter into the city, a day's journey. And he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall overthrown. Babala ni Jonah. Ay, ang kanyang salita, hindi galing sa kanya, mga kapatid. Ito po ay salita ng Diyos na ibinigay kay Jonah. Yun lang ang sasalitain niya. So, nakita po natin dito na this time, nag-preach na po si Jonah. Nag-obey na po siya sa Panginoon. At nag-prevail ang utos ng Panginoon. Nakinig na po si Jonah. At dito, sa preaching ni Jonah, sa verse 3 and 4, sa verse 4, dito sa 5, So the people of Nineveh believed God, kaya kailangan mag-preach eh, and proclaim a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them, even to the least of them. Yan, ang bayan ng Nineveh po ay nagsisi, dahil doon sa nanampalataya, dahil doon sa preaching ni Jonah na binabanggit sa Luke 11 verse 32. They believe, they repent at the preaching of Jonas. Ito po yun. Nanampalataya na po sila at ang kagandahan lang po nito, mga kapatid, sa mga susunod na talata, makikita natin, ang gandang example po nito. Repentance begin from the very throne of the king. Ang ganda sana kung ang repentance, parang national repentance po ito, mga kapatid. Na ang repentance ay nagsimula sa trono ng kanilang hari. At pinagrepent ang lahat. At iniutos ng hari. Sabi po rito, verse 6, For the word came unto the king of Nineveh, yung babala ni Jonah na may mangyayaring masama sa kanila. And he arose from his throne, hindi na siya nakaupo, tumayo siya. Siyempre, nabahala siya. And he laid his robe from him, and covered him with sackcloth. Inalis yung kanyang royal dress, yung royal purple dress, and sat in ashes. So, umupo siya. Ganyan po yung mga nagsisisi. Hindi po nagmamataas. Bumababa po yan. Nagpapakumbaba. Hindi ipinagmamatigas yung kasalanan kanyang ibig na ibig, kundi tinatalikdan. At sabi po rito, and he caused it to be proclaimed, ipinag-utos niya, and published through Nineveh by the decree. May utos talaga ng hari of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything. May fasting. Let them not feed nor drink water. So yun ang yun ang patunay na sila, yun ang palatandaan ng kanilang pagsisisi. Kailangan ay may fruit yung nakikita. And then
But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God. Kaya sabi po rito sa Tagalog, kundi magbalot sila ng kayong magaspang, ang tao at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Yan po yung paraan na ang tao ay nagsisisi. They call unto the Lord. Dumaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad. Kung ikaw ay mangangalunya, kung ikaw ay mapakiapid, kung ikaw ay magnanakaw, mamamatay tao, at ubod ng sinungaling, nuknukan ng kasinungaling, at yabang, ang sabi rito, tatalikdan, sabi rito, tatalikdan. Talikdan ng bawat isa ang kanyang masasamang lakad, at ang pagdadahas na nasa kanyang mga kamay, yung mga magdadahas, yung mga, sabihin na natin sa pandarambong, halimbawa sa gobyerno, kasi hari ang nag-utos eh. And then, who can tell if God will turn and repent? Utos na ng hari ito. Sabi ng hari, sino ang nakakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisi at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo huwag mga matay. Ang ganda po ng testimony rito ng pangunguna ng hari. And then, nakita ng Diyos ngayon. Ginawa nila. So, ito kasi ay minsan po baka ma-misinterpret po natin, baka akala natin galing sa king ang pagsisisi, na-touch siya dun sa, natakot siya dun sa preaching niya, no? At ayan po kasi, bakit sa dinami-dami ng masamang bansa, bakit nung time na yon ay Ninive lamang ang binuksan at nagsisi. At doon lang ipinadala si Jonah. Samantalang ang daming bansang nakapalibot na napakasasama. Bakit ganun ang timing? Kamay po ng Panginoon. May gustong iligtas ang Panginoon doon. At gagamitin niya yung preaching ni Jonah para bigyan ng pagsisisi ang mga tao doon. At hindi po yan po pwedeng kumontra doon sa talatang binasa natin kanina, sa ating opening text kanina, na 1 Timothy chapter 2, verse 25 to 26, na ang Diyos ang nagbibigay ng pagsisisi. At nung magsisi sila, ito na po ang nangyari. Pinangunahan ng hari, ng mga nobles, hanggang sa kadaki-dakilaan at kalit-litan, maging hayop nga eh. Hindi binigyan ng time na makainom o makakain. Doon sa time na yon. At ang sabi rito sa verse 10, ang kagandahan po kapag ka nagsisi ng mga kasalanan. And God saw their works. Nakita ng Diyos yung kanila. Umalis ang hari, umalis sa trono, inalis yung royal dress, nagdamit ng papagpakumbaba at lumupagi sa alabo. At inutusan ang kanyang mga tao na magsipagsisi kayo. And then, and God saw their works. Nakita ng Diyos that they turned from their evil way. Yun. Na sila nagsisi. Ibig sabihin po kasi ng pagsisisi doon sa ating first lecture dati ay yung turning from sin and then turn to God. Kaya sabi po rito that they turned from their evil way and God, pagkatapos noon, and God repented the evil that yung sakuna na papadala sa kanila ng Panginoon, hindi na ipinadala ng Panginoon. That He had said that He would do unto them, and He did it not. So, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan ng kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, at hindi niya ginawa. So nakita po natin mga kapatid, ang ganda ng example dito, yung namumuno sa kanilang city, o malaking city o bansa, siya yung pasimuno ng parang nung nangangaral ang Panginoon, parang yung sino po yun, umakit sa puno, si Zacchaeus po ba yun? Si Zacchaeus, at nung siya ay masave, nung makita nang dumating sa buhay niya ang Panginoon, ang sabi ay, ibibigay ko yung aking nadahas, yung isusuli ko na makiapat, for ibayong makiapa, ganun. So, yun po yung nagsisisi. Tumitigil sa pandarambong, tumitigil sa corruption. Yan po yung sakit ng mga government ngayon sa ating gobyerno, kabi-kabila. So, sana magkameron yan ng pagsisisi. Kaya lang, sa ating kapanahunan, tayo po ay nasa last days at very remnant na nga lang po yung mga naliligtas ngayon eh. Kaya
ang pinakamaganda ngayon ay mag-pray. Ipag-pray ang mga sabi nga ni sa mga ngaral, expose yung kanila, yung mga masasama. Yung masasama. Kasi ganyan naman ang Christian ini-expose yung evil, yung mga nasa lihim, yung mga nasa kadiliman. Ang trabaho natin ay ilantad ng kaliwanagan, ilantad ng salita ng Diyos. Sabihin na napakasama ng ating lipunan, corrupt, both sides, opposition man yan o administrasyon, hindi mawawalan dyan. Kasi puro mga unbeliever yung mga yan. Kaya ang tanging pag-asa, magbigay ang Diyos ng pagsisisi sa kanila. At tayo naman, bilang mga mananampalataya, tayo po ay laging sumasamo sa Panginoon sa pamamagitan ng prayers. Na sa kabila ng masamang lipunan, masamang bansa, tayo ay huwag maapektuhan. Kaya nga sabi ka, nagkukwentuhan kami ng isang kapatid, ng isang araw. O nga, sila, nagtatalo-talo sila para bagang ang gulo na ng bansa. Pero doon naman, awa naman ng Diyos, dahil nga nagpipray tayo, at ang Diyos naman ay iniingatan tayo. Kapitbahay ko nga doon sa shop, kapitan, may mga nagpapagawa sa akin mga doon, may mga opisyalis din, mga barangay Hindi naman ako pinukutungan. Ibig sabihin, hindi ganun kalala pa sa ating panahon. Nakakagawa pa tayo, nakapagtrabaho pa tayo ng walang persecution sa ating hanap buhay. Yun ang sinasabi. Nung time na dito, nung nangangaral si Paul, nung sumulat siya sa 1 Timothy chapter 2, ipanalangin yung mga nasa katungkulan para magkameron tayo ng peaceful life. So, ganun ang natin. At expose po yung kanilang kasamaan din. Huwag doon natin kalilimutan. Exposer po tayo dahil tayo nasa kaliwanagan, ini-expose natin yung nasa kadiliman. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi. Kaya lang, huwag yung mga puro hinala, huwag yung puro pasaring. Dapat meron tayong evidence na So, ang Bible naman ang evidence natin na ang mundo ay masama at dapat, kasi pag nangangaral tayo in general wala naman tayong, hindi naman natin alam talaga, wala tayong ebidensya kung sinong corrupt. Wala tayong pinangahawakang ebidensya, hindi tayo testigo. Social media lang na magkabila ang ating minsan nakakakampi tayo doon sa isa, minsan nakakakampi tayo sa isa. So hindi, ipanalangin muna. Ipanalangin natin, yun ang utos sa atin. At mag-expose tayo from the very word of God, yung kanilang kasama. Katulad ng ginagawa ni John the Baptist, katulad ng ginagawa ng Panginoon, at ito, sa pangangaral ni Jonah, expose ang Kasi hindi magsisisi kapag walang instruction Pag walang expose ng Word of God. Hindi magsisisi yan. Mananatili yung Kita mo si David. Before nung sansalayan siya ni Nathan, nung ginalaw niya si Bathsheba, pinamarder niya yung asawa. Parang relax siya Akala niya yata makakalusot siya sa Diyos Pinadala si Nathan. Nung pinadala si Nathan, nakonvict siya. Nagsisi siya. Nakita niya yung kasalanan niya. Mananampalataya pa yun How much more sa mga hindi mananampalataya. So kinakailangan may instruction. Kinakailangan may rebuke. Kinakailangan mayroong tinatawag na pangangaral. Sasabihin mo yung kasamaan. So nakita natin na through instruction, through preaching, ipinagkakaloob ng Diyos ang pagsisisi. Yun nga lang, sa kanyang mga elect. At yung mga salitang yan, na kanilang tinanggihan at binaliwala sa ating panahon, sa panahon ng Panginoong Kristo, panahon ng mga apostol, panahon ng Dark Ages, sa ating kapanahonan, maaaring may makarinig ng ating pangangaral na nasa mga posisyon at gumagawa ng mali at hindi sila nagsisi, pananagutan nila yan sa huling araw. Hindi sila makakaligtas yan. Wala pong makakaligtas. Hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 11 to 14-15. Basa niyo. I-judge sila according to their works. At doon nila ma-realize na huli na. Katulad ng binasa natin sa Proverbs chapter 1 verse 23 to 30 plus na tatawag sila, pag tumawag sila, hindi sila pakikinggan. Kukutyain sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will laugh at your calamity. Kasi noong time na ipinapahayag ang truth, binabaliwala nila. So doon, babaliwalain sila ng Panginoon doon. Doon sila tatawag, wala na. Huli na ang lahat. So yun po yung sinasabing ang repentance ay ipinagkakaloob ng Diyos sa isang makasalanan na kanyang hinirang doon sa time na ipinapangaral, katulad ni Jonah. Kailan ba nagsisi ang mga taga-Ninive? At the preaching of Jonah. Upon the preaching.
So, yung message pong yan. Pangalawang bagay, ano yung inilalagay ng Panginoong Diyos sa puso ng isang repentant sinner? Ano pong, siyempre, mababasa naman natin yan sa 2 Corinthians chapter 7, verse 9 to 10. Tingnan po natin. Ito po yung nangyayari. Hindi yung nagmamatigas ka, nagkakameron ka ng sorrow. Dahil sa iyong kasalanan, nagkakameron ka ng 2 Corinthians chapter 7, verse 9. 9 po ba sabi ko? Sabi rito, 9. Ngayon nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos. So, may nagpalumbay sa kanila. Walang iba kundi ang Diyos, sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong mga karoon ng kalugihan dahil sa amin. Sapagkat, sa verse 10, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos, mula po pala sa Diyos yun ang pagsisisi mula sa Diyos, ganun din pala yung kalumbayan, para magsisi. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi. Doon ka pala magsisisi, yun ang gumagawa. Pero galing din sa Diyos yun. And then, sa ikaliligtas, na hindi ikalulungkot, datapwat siyempre, pag ikaliligtas, hindi ikalulungkot na yon. Ang kalumbayang datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. So, yung mga stress na yan, at nagmatigas ka, pero nalulumbay ka, pero hindi kalumbayang galing sa Diyos, hindi yun ang ipagsisisi, hindi yun ang kaligtasan. Sorrow of the world, magkaiba kasi yung sorrow, yung na binigay ng Diyos para makapagsisi, iba naman yung sorrow of the world, na nalulumbay lang tayo sa mga kaganapan sa sanglibutan, sa mga problemang dumarating. Natatakot din yung iba na may impyerno, na may sakunang darating, may parusang darating. Pero bakit? Patuloy pa rin sila sa pagsasabong, patuloy pa rin sila sa pagnanakaw. At sa pagmumura ay bukang bibig na. So, sorrow, binibigyan ng Diyos ng sorrow. And then, binibigyan ka ng Diyos ng, sinasaktan ka ng Diyos kapag ipinapangaro sa yung truth. Nasasaktan ka dahil ikaw ay, kumbaga, wala namang ginagamot na ino-opera na hindi tinatamaan eh. Kasi tingnan natin po dito sa tatamaan ka. Kung ikaw ay hinirang ng Diyos, isa ka sa recipient ng repentance. Ito ang mangyayari po sa iyo, kapatid. Ang sabi po rito sa verse 2:37, ang sabi po ni Peter, now when they heard this, yung preaching ni Peter, na masama kayo, makasalanan kayo. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall I do? Yung salitang prick, sabi po rito, nang marinig nila, ito ay nangasaktan ng kanilang puso. At sinabi kay Pedro, ang ganda ng tanong, nung masaktan ang puso niya dahil sa pangangaral, sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Ano sabi ni Peter? Ito, binibigyan na ng Diyos ng sinasaktan na ng Panginoon eh. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan. So yung pagsisisi sa ikapapatawad po ng inyong mga kasalanan. And then pagkatapos ng pagsisisi, ang sabi, doon pa lang po kayo magde-decide ng baptism. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoong Diyos sa Kanya. Maging ilan man ang tawagin ng Diyos para bigyan ng pagsisisi, ayan po ay promise ng Panginoon na sa mga nasa malapit at nasa malayo, kung sino man kung alin man kung ilan man ang tawagin ng Panginoon. So, ang nangyari po diyan ay nung nangangaral si Pedro, nangasaktan po sila sa kanilang puso. Dahil sa kanilang pinagagagawang mga mali sa Diyos, sa harap ng Diyos. So, nangasaktan po sila at itinanong yung dapat gawin kay Peter. Yun po maganda eh. Parang yung tanong ng Philippian jailer, what must I do to be saved? Kasi pag binubuksan ka na ng Panginoon, pag gumagawa na sa iyo Panginoon, during the time ng pangangaral, nasasaktan ka talaga. Hahanapin mo talaga yung tatanong mo, anong gagawin mo? The same po ang Diyos po ang yan. Sa Diyos po galing ang mga tanong na yan. Sa isang taong na open, Diyos po ang nagbibigay niyan. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng antig sa kanyang puso. Yan po yung message na
na ano yung mga bagay na inilalagay ng Diyos sa puso ng isang binibigyan niya ng pagsisisi. Sorrow, nasasaktan, hindi yung nagmamalaki, yung dumidepensa, hindi yan sorrow. Dumidepensa ka, hindi po yan. Nagmamalaki ka, binabara mo yung pangangaral ng repentance, hindi po yan. Hindi ka nasaktan at hindi ka nagsoro, hindi ka nalumbay. And then, meron pa pong isang ito po yung isa pang inilalagay ng Diyos sa puso ng isang tao kapag inililigtas na niya. Yung time na yung sinisidlang ka na ng pagsisisi. Tingnan po natin sa Luke chapter 15. Luke chapter 15. May istorya po ito ng kaunti. Babasa tayo ng ilang talata. Luke chapter 15, starting from verse 11 po. Ang sabi rito, and he said, a certain man had 2 sons. So, at sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. Gusto na agad i-advance At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain. At do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay, sa riotous life Yung masamang pamumuhay, madali sabi po yun. Baka, yun po ang ibig sabihin nun. Kasi palunging ang sa Tagalog, hindi ko malalim to. Tapos sabi rito sa verse 14, at nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom. Tandaan po natin, nakabukod na to sa kanyang ama. Kinuha na niya lahat ang ganon sa kanyang mana. Advance. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain niyaon. At siya'y nagpasimulang mga ilangan. Ayan. Naubos na. At umaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain niyaon. Nakisama na lang siya. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. So naging hired na lang siya. Servant. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Yan po kasi ang consequence ng maling pamumuhay. Datapot nang siya'y makapag-isip, ito na po yung repentance. Kasi nilustay niya Naging gahaman siya sa kayamanan Gusto na agad niyang kunin yung kayamanan na kanya. Bagamat ito ay hindi ito yung eksakto kasi ito usually may mga parable kasi sa Bible na pinagpapatungkulan. Pero makikita po natin dito yung repentance. At sabi rito, datapot nang siya makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, kasi siya ipa ng baboy At ako rito ay namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon, may pagpapasya na, kasi nga may realization. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kaniya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga aliping upahan. Ayan. At sabi niya dito sa verse 20, at siya nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. So yung inisip niya, gagawin niya yan. Datapat, samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa lieg at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kaniya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. So ganun Ganun yung isang taong tigib na ng pagsisisi. And then, sabi ito, datapat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga pangyapak ang kanyang mga paa. So nakita natin dito na once na true repentance, accept ng Father, accept ng kanyang at inaamin niya talaga yung kanyang ina-acknowledge yung kanyang kasalanan. Ina-acknowledge. May pag-acknowledge po. May pagtanggap sa ating mga kamalian, sa ating mga kasalanan. Yun po yung true repentance. May humility at may realization na mali ang kanyang ginawa at siya hindi karapat-dapat, unworthy. Unworthy po ang ating ang feelings ng isipan at puso ng isang nagsising tao. So yan po. Nawa mangyari po yan sa bawat
isa sa atin. Kasi gaya nga po ng dati nung nakaraan, hindi lang naman ang pagsisisi para sa mga unsaved para maligtas eh. May pagsisisi rin po na mga saved na kailangan magbalik loob tayo. Na tayo napapasinsay sa masamang pamumuhay, sa panghihina, sa pananampalataya, sa pagkagumon, at pagkalasing sa sanglibutang ito, ay nangangailangan din po tayo ng pagsisisi. Kahit tayo mananampalataya na. May dumarating po rin ganyan po mga kapatid. At ang tunay na, hihintayin pa ba nating dumating sa atin ang palo ng Diyos? Na sinasabi sa Hebrews chapter, kung hindi ako nagkakamali, chapter 12 ba yung pagpalo? Yung chastisement. So, hihintayin pa ba natin yon before tayo magsisi? So, may pagpalo. Kung sakaling makalimot tayo, maganda rin naman yung makita natin tayo pinapalo ng Diyos. Ang mahirap ay mananampalataya ka, may pagkakamali ka, nagagalit ka pag sinasabing ikaw ay pinalo ng Diyos. Yung mga dumarating sa ating sakuna, minsan ay hindi natin matanggap na tayo pinalo ng Diyos eh. Yan ba ang tunay na nagsisi? Pinalo ka na nga, nung ikaw ay gumaling, hindi mo ma-realize na ikaw ay pinalo ng Diyos. Kasi hindi mo ma-realize na ikaw nagkasala. Dumidepensa ka. Kaya hindi mo rin ma-realize na pinalo ka ng Panginoon. Dahil malakas ka na. Tinatanggihan mo na yan. At may pag-asa ka pang magalit doon sa nagsasabing pinalo ka ng Panginoon. Mali po yun. Kahit mananampalataya tayo. I-accept po natin yung pagpalo ng Panginoon. Nakakatakot po yan. Pag tayo nagkakamali, nakakatakot po. Paluin ng Panginoon. Sa ating buhay. So, may realization po na inilalagay ang Diyos sa puso ng isang tao na nagkasala at nanumbalik. Nare-realize niya yung kanyang kasalanan, nagiging humble siya, nagiging unworthy po yung kanyang pananaw sa kanyang sarili. At nasasaktan siya doon sa message, katulad kay Peter, nang mangaral si Peter at nagkakameron po ng sorrow sa kasalanan. Yan po ang nakita natin dito sa inilalagay ng Diyos sa puso ng isang repentant sinner. Pangatlong bagay po, ano po yung epekto noong ibinigay ng Diyos na pagsisisi sa kanyang mga anak. So yung epekto po na siyempre yung pagtalikod, yung hindi na lang po sa isip, hindi na lang sa puso, merong actual talagang pagtalikod. Katulad ng mga taga-Thessalonians na sila po ay tumalikod sa mga idols at bumaling sa Panginoon. Nag-serve po sila sa Panginoon. 1 Thessalonians chapter 1, yung last 2 verses po, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. May pagsiserve po sa living and true God at nauna na pong tumalikod sa mga idols, sa mga kasalanan ng ating nilakaran nung una. Tumalikod po tayo doon, binigyan tayo ng kakayahang makatalikod doon, to serve the living and true God. Doon po tayo maglilingkod. At binigyan tayo ng pagtitiis at pagtsatsaga. Sabi po, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Marirealize natin yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na i-deliver tayo from the wrath to come. Kaya magse-serve tayo doon sa living and true God. Magse-serve tayo sa buong panahon ng ating buhay, ng pangdadayuhan dito sa sanglibutan ito. Tayo nang dadayuhan lang po dito. Yan po yung makikita natin. Turn to God from idols and serve the living God, and to wait for the return of His dear Son. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At pagka po ganyan, yung nabasa po natin kanina, di po ba yung nagsisi kanina, bumalik sa kanyang tatay, na-realize niya yung kanyang kasamaang ginawa, di po ba na-restore siya doon sa favor ng Father? So, restore to God's favor sa atin naman po mga makasalanan na nagbabalik loob sa Panginoon Diyos at iniwan ang kasalanan at tumungo tayo sa ating Panginoong Kristo. Di po ba magandang pagtanggap ng Father niya? Binigyan siya ng magandang damit o basta mga good things
ang pinagkaloob sa kanya. And then, yung freedom from captivity. So, nakatakas. Yun po yung mga naging effect ng repentance, ng God-given repentance sa 2 Timothy chapter 2 verse 26. Freedom from captivity of Satan. Kasi prisoner tayo nga. Pag sinabing captive, prison of the devil, bilanggo ng diablo, at nakabilanggo ka at his will. So yung, or pleasure, nasa pleasure ka, nabubuhay ka doon sa pleasure ng diablo. Doon ka pinakawala, doon ka nakawala. Yun ang naging effect ng repentance sa buhay mo, nakawala ka doon. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa John chapter 8 verse 43. Ayan, nasabi rito, kasi ito muna, tingnan po muna natin bakit hindi sila makawala. Ito, nasa captivity pa po itong aking babasahin. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Hindi kaya. You are of your father, the devil. Dapat dito makawala eh. Yun ang magiging effect eh, makakawala dito. And the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. And because I tell you the truth, you believe me not. Talagang hindi talaga mananampalataya kapag nasa captivity pa ng devil. At mismo ang Panginoon na nangangaral. Ngayon, ang tanong, pag umiral na yung gusto ng Diyos, talaga makakawala dyan sa silo ng diablo. Tingnan po natin, dito sa John chapter 8, 34, ito po ang sinasabi. Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Yung gumagawa ng kasalanan, ay servant ka ng kasalanan. At ito na lang ang tanging pag-asa mo, kaibigan, at mga nakakarinig. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Kung palayain nga kayo ng anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, siya may kakayahan magpalaya sa iyo, kayo'y magiging tunay na laya. So, freedom from captivity of sin and the devil. Sino makakapagpalaya? Dahil hindi natin kayang lumaya in our own, walang iba kundi si Kristo ang magpapalaya. At pagkatapos mong mapalaya, anong mangyayari? Romans chapter 6, dapat ganito mangyari sa atin. Romans chapter 6 verse 18, being then made free from sin, pinalaya tayo sa kasalanan, dapat you became the servants of righteousness. Yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Dapat yan po yung susunod. Verse 19, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Sapagkat kung paano ang inyong inihandog ang inyong sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalot-lalong kasamaan, dati, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Sapagkat nang kayo'y mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Wala kayo sa katwiran. Alipin ng kasalanan. Tapos sabi rito, ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon? Sa mga bagay na ngayon ay ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yon ay kamatayan. Noon, kung hindi na nagsisi. But now, being made free from sin, verse 22, and become the servants to God, pag nag-free ka sa sin, pag lumaya ka sa kasalanan, pinalaya ka ng Diyos, magiging servants ka na ng Diyos, you have your fruit unto holiness. Dapat naman meron tayong fruit unto holiness. May bunga tayo sa kabanalan. At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Kanina kamatayan. Sa verse 21 ngayon ay everlasting life. Kapag magiging servant na tayo ng katwiran. The end, everlasting life. Another fruit of repentance, mga kapatid, righteousness, yung ating mind. Nag-change, siyempre, pag sinabing repentance, change of mind. Mula sa kaisipang puro kasalanan, puro pag-ibig sa kasalanan, isip na kasalanan, puso makasalanan, gawang makasalanan, mababago naman. Dito po sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, malapit na rin po tayo magtapos.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, after na repentance whatsoever things are pure, whatsoever things are of lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Yan ang mga iisipin natin kasi nag-change of mind na tayo from evil to goodness. So yan po mga kapatid, from evil to righteousness. Yan na po yung magiging. Tapos, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, gawin niyo yan, and the God of peace shall be with you. Sasayin niyo po ang Panginoon kapag gaganyan ang takbo ng ating mga isipan. At ang manifestation po ng isang nagsisi ay Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Walang batas na lalaban doon sa mga binanggit na to. And they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. So, naka-crucified na yung flesh at yung mga masasamang pita, ang kahalayan nito. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. So, wag na, hindi na ganun. Kundi ito ng mga fruits ng Espiritu ang dapat makita sa buhay natin. So, yan po nakita natin dito mga kapatid, after na tayo ay makalaya, yan po yung mga effect ng repentance na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yan po yung mga mangyayari sa atin. Yung mababago ng isipan natin, mababago na yung ating puso, at mababago na yung takbo, yung ating lakad sa buhay. So, yung repentance. Maraming ang repentance dapat ipangaral. Hanggang sa panahon natin, ipapangaral natin yan. Ipinangaral yan ni John the Baptist. Tingnan po natin. John the Baptist, nangaral na repentance. So, dapat din tayong mangaral. Matthew chapter 3, verse 1. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So, ganyan din po ang pangangaral ng Panginoon sa 4:17. Sabi po rito, sa 4:17, ang Panginoong Kristo, from that time, Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of God is at hand. Laging repentance ang bungad ng pangangaral. Ganon din si Peter sa Acts chapter 3 verse 19 at Acts chapter 8 verse 22. Puro repentance po ang pinapangaral nila sa mga unbeliever at doon din sa mga believer. Nangangaral din po ang Panginoon ng repentance sa mga churches. Di po ba yung 7 churches, 5 po doon pinagsisisi ng Panginoon. Dahil nire-review ng Panginoon ang kanyang iniibig, di po ba? Kaya tayong church, baka tayo may mga ginagawa ring mga hindi maganda, yung ating pamumuhay as a whole bilang church or yung individual member ng church, na pag hindi na tayo nagpapanapanag po, baka meron tayong mga tinatago sa buhay natin. Ano po yan? Dapat po i-confess sa Panginoon. Sa 1 John 1:9 po ba yung confession? 1 John 1:9, kung i-confess mo ang iyong mga kasalanan, ay tapat at banal siya, na ikaw ay patatawari sa lahat ng ating mga kasamaan at kasalanan. Ganun po ang nasusulat doon. Hindi lang po baka hindi letra por letra ang aking nasabi. So yung repentance po ay ipinapangaral po sa mga churches. Kaya po kailangan din nating mag-repent bilang church. Kasi baka po tayo ma-remove doon sa candlestick kung hindi tayo magre-repent. Tingnan po natin itong Revelation. Mga panghuli na po ito. Revelation chapter 2 verse 5. Ayan, sabi dito, Remember therefore from whence thou art fallen, alalahanin mo kung sa kabubagsak, and repent. Magsisi ka doon. Pagsisihan mo yon and do the first works. Ibalik mo ang dati mong sigla, yung mga gawain. Or else I will come unto thee quickly and I will remove thy candlestick out of his place except thou repent. Kaya bilang church, para hindi po maalis doon sa candlestick,
para hindi mawala ang authority natin, hindi tayo magkameron tayo ng mabanaag natin yung kaunting maging yung pag-asa, yung hope bilang bride ng Panginoon. Hindi tayo mawala doon sa candlestick. Mag-repent po tayo. Kahit po church, save. Lalo na po yung Laodicea. Nasa labas na ang Panginoon at kumakatok. Pinagsisisi po. Ganyan po kasi iniibig niya po ang mga churches. Kasi dyan siya nagbuwis ng buhay. Kaya mahal ng Panginoon ng mga churches. At yung mga taong napagkalooban ng pagsisisi, kung naunawaan mo lang ito, kapatid, o kaibigan, itong ating pinag-aaralan, na ikaw ay kinakailangan magsisi sa iyong mga kasalanan. Yan ay regalo ng Diyos sa iyo, kung sakaling magawa mo yan, para wala kang may pagmalaki. As many as I love, I rebuke, sa 3:19 ng Revelation, and chasten, pinapalo niya. Kaya tayo mga church member, pwede tayong paluin ng Panginoon. Be zealous therefore and repent, sabi ng Biblia. So, sa ating conclusion, therefore, we conclude that yung repentance po, true repentance is given through preaching, instructing, rebuking, para ma-acknowledge natin yung mga truth na ipinapangaral. Nagrepent ang Nineveh at the preaching of Jonah, 11:32, ng Luke. Nagrepent po ang mga Hudyo sa Acts chapter 2, nangasaktan ang kanilang mga puso at the preaching of Peter. Na-realize ni David ang kanyang maling ginawa kay Bathsheba at doon sa pinamartyr niya, nakalimutan ko yung pangalan, hindi ko na isulat ang text. Ayos, verse Samuel chapter 12, verse 1 to 14, nandun pong istorya. Nagsisi si David. Mananampalataya na yun, kaya no exemption. Mananampalataya at hindi mananampalataya, kailangan magsisi. At ang pagsisisi ay commanded to all men. Bagamat hindi lahat ay kaya. Pero commanded po yan ng Panginoon. Nasa Acts po yan. So fake repentance, pagka ang repentance natin ay hindi tunay, pwede pa rin tayo magpasikat, magkameron tayo ng self-glory, self-centered attitude, at magpapatuloy tayo sa kasalanan. Pero yung true repentance, humility, katulad ng king ng Nineveh, at yung anak na lumustay at nagbalik loob, merong humility. Ito yung true repentance. Gino-glorify niya ang Panginoon. Sensitive to the feelings of other Christian. Hindi para aapektuhan mo lagi siya. No. Sensitive tayo na huwag tayo makasakit. Kung ang pagkain ko ng karne, sabi ni Paul, ang makapagpapatisod sa akin kapatid, ay hindi na lang ako kakain ng karne hanggang ang mundo ay natatayo. Yun ang attitude ng true repentance, yung pinagkalooban ng repentance. So nakita po natin yung kahalagahan, yung importance of biblical repentance na ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos. At sana ipagkaloob din sa iba sa pamamagitan ng instruction, preaching, at pagre-rebuke natin sa kanila. At paghahayag ng kasamaan nila para sila'y bumaling sa Panginoon. Hanggang dito lang po mga kapatid. Tayo pong manalangin. Brother Tony, pakipangunahan po tayo sa Amen.